Dito sa Batangas, kay gasigisad ang pangampanya sa partido sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Gikan dito sa Batangas, live nga mobalita si News 5 correspondent Mean Los Baños. Hi Mean! Ay, Chiki, magandang hapon sa iyo. Sa ikapitong vote-rich provinces sa buong Pilipinas sa Batangas na Nuyo, ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pangungunayan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Halos 2 milyon ang rehistradong botante sa Batangas at panalo si PBBM dito noong 2022 presidential elections. Sa press conference ay sinagawa bago ang campaign rally na tanong si Senator Francis Tolentino kaugnay sa pagtanggi ng Infinitus Marketing Solutions na may kontrata sila sa Chinese Embassy para mag-hire ng trolls para maisulong ang pro-China agenda. Sinalagyan ni Tolentino na siyang nanguna sa pagdinig ng Senado kung saan lumabas ang impormasyon tungkol sa di umano'y pakikialam ng China sa ating eleksyon. Sabi niya kung may ide-deny o matend ng hearing, doon sabihin ang gustong sabihin at huwag PR ng PR sa media. Ang ilan pang kandidato sinabing dapat na amyendahan ng batas kaugnay sa espionage. Di lamang daw kasi dapat mabigat ang parusa sa mga dayuhang ng titik-tik, kundi lalo sa mga Pilipinong nagtatraidor sa sariling bansa. Ang iba pa, di naman kumbinsido sa planong pagbuo ng Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN countries at ng China para mapag-usapan ng ilang issue gaya ng tensyon sa South China Sea. Chiki, tinanong ko rin ang mga taga-alyansa kung handa na ba silang magpasa ng panukala para sa political dynasty, lalo't marami-rami pa rin sa mga syudad at probinsya ang may tumatakbong magkakapamilya gaya dito sa Batangas. Si dating Senador Ping Lacson nakahanda raw mag-file ng panukalang batas para magkaroon ng malinaw na definition ang political dynasty at maipatupad na ang batas laban dito. Si former Senate President Tito Soto naman na alam nating may ilang kaanak din sa posisyon, sinabing kapag tumama ang definisyon niyan ay susuportahan niya ito. Handa naman daw si Erwin Tulfo na isuko ang kanilang posisyon sa gobyerno kung magkaroon na ng malinaw na batas at kung masasakop sila ng definition ng political dynasty. Bago matapos itong campaign rally dito sa May Batangas, Chiki, nagtalumpati muna si Pangulong Bongbong Marcos at sa unang pagkakataon, hindi na nga niya binanggit ang pangalan ni Congressman Camille Villar. Ilang sorties na rin kasi yung nag-absent ang kongresista pero binabanggit pa rin siya ng Pangulo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya minention sa speech. In the coming days siguro, pero inaalam natin mula sa pamunuan ng Alyansa kung bahagi pa rin ba ng admin slate si Villar dahil as of kahapon sinasabing kasama pa naman siya sa admin slate. Chiki? Daghan kayong salamat ug happy weekend nimo, Mean Los Baños.